Good evening mga tol. So meron tayo ito, papakita ko sa inyo yung aking BBS hatchery na ginawa ko. Ayan. Tapos salt. Ano bang gagawin natin? Mag-hatch tayo ng baby brine shrimp. Using natin yung deep blue. So deep blue. So meron tayong mineral water. Then itong ating hatcher, asin, tsaka itong brine shrimp natin. So dito nakalagay 95% hatch rate, 100% tibit artemiosis, no? So yan. So ito kasi gagamitin natin para dito sa mga fry natin. So ayan po yung mga fry natin, no? Yan. Sobrang dami yung fry natin ngayon na multicolor. Saka sa fry ng royal blue, no? So doon natin siya gagamitin, no? So dahil doon, tuloy-tuloy natin to. So paano ba yung process nito, no? So ito yung water natin. Lagay lang natin dito. Ayan. Siyempre kailangan mo ng aerator. Yung tama lang, hindi aapaw para based dun sa hangin ng aerator natin ay hindi siya ano. Ayan. Tapos kuha tayo ng asin. So binuksan natin yung deep blue na baby brine shrimp. So ang ganda ng packaging niya. So sa pagkakapak pa lang din sa kanya is safe na safe din. And also ito naka vacuum seal pa. So ito yung hatch natin dito sa ating BBS hatchery na. So buhos ko lang ito. Hindi ko naalisin sa plastic para hindi siya ma-damage, hindi siya masira. Hindi siya masira sa ano niya. Kasi at least naka-plastic pa siya. So lagay tayo ng isang opya mapa. Sa isang ganito. Tapos lagyan natin ng asin. Dalawang dakot ng asin. Dalawang scoop. Base sa scooper niya, no? Yan. Pwedeng sa sobrang alat. Tapos ilagay natin ito. Yan. So yung salinity niya tsaka ano, yun yung magmimix sa kanya. Tapos lalagyan natin siya ng aerator, guys. Yan. Okay. So ayan siya, no. So since wala tayong pesto pa talaga para sa BBS, so ginawa ko ito, yung aerator akong extra dito. So kailangan ko siya itago kasi may mga bata. Wait lang guys, set ko lang. Yan. Sa iba kasi ang setup nila yung aerator na sa ilalim, pero sa akin kasi wala kasi, hindi ko pa siya nakumpleto ng gawa. So yung aerator niya sa top lang yung nilalagay ko kasi ako na siya mag-mix. Then after sa mix niya, so yan yun, pag nag-hatch na papakain natin sa mga beta fry. So sa ngayon kasi meron tayong ito moina. So sobrang dami ng moina natin. So pinong-pino yung moina na to. Ito kasi yung ginagamit ko ngayon sa pakain muna sa mga baby fry ko, no? So dun sa mga fry ko kasi maganda rin naman ang moina sa kanila para ma-enhance din yung pagiging aggressiveness ng fry, parang at least parang hand to hand ba. So may iba naman is yan nga BBS, since wala natin BBS na na-hatch nung una. Ayun. So ayan, so tingnan na lang natin yung result ulit bukas. Ano yung next na hatch rate niya talaga. Okay?